Gumandang hapon sa lahat ng ating mga katiis na taga-subaybayan nating YouTube channel. So ngayong umaga matagal-tagal tayo mga tiis na hindi nakapag-vlog ng ating video. So dito po tayo sa area. So yan, dito po tayo sa tabing dagat. So nasa tabing dagat po tayo mga katiis dahil marami pong mga katiis natin, maraming katanungan sa ating mga katiis. So marami ping naghuhukay na hindi nila alam kung anong mga sign na hinuhukay nila. So sa ating mga katiis, no, so paliwanagin ko lang sa lahat. Ito'y mga sinid sa atin ng ating mga katiis na kinopya natin para malaman nila yung mga target point nila at yung mga sign nila kung paano ba talaga hanapin yung mga exact dig site sa ating mga katiis, no. So kumusta lahat sa ating mga katiis dyan, lalo na sa Nueva Ecija, Nueva Vizcaya. So kumusta na po ang ating mga katiis dyan, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Camarines Sur, Camarines Norte, lalo dyan sa Maynila, sa ating mga katiis dyan, lalo sa Baguio City, no, sa ating mga katiis dyan. Kumusta na po Southern Leyte. So dito sa ating katiis from Southern Leyte, yung makalaking Southern Leyte, diba? So Ormoc, Tacloban, Maasin, Malitpog, Tomas Opos, Samar. So sa Samar marami ding mga nakabaon dyan sa Samar. Pahirapan lang kasi alam mo sa Samar, bihira lang makapasok yung mga tao dyan sa Samar. So mga treasure hunter dyan, pang ano lang, pang saglit-saglitan lang ba, hindi talagang pang matagalan dyan sa Samar. So karamihan sa mga isla dyan na Samar, silipin nyo yan yung mga tabing dagat sa mga Samar, diba? Mayroong mga isla dyan. So kumusta ating mga katiis, no? Lalo dyan sa Cebu. So maraming nagchat-chat sa ating Cebu, na Bohol, Palawan, Camarines Norte. So dito sa Masbate, so marami ding tumatawag sa atin. So lalo dyan sa ano, Cagayan, Butuan, Bukidnon, Davao, Tagum, Mati, ganyang lugar, marami nagchat-chat sa atin. So pinakamarami talaga magchat sa atin from Cotabato. So marami na kumukuha sa atin ng gadget from Cotabato. So marami ding treasure hunter talaga sa Cotabato. So kanang taga Cotabato, wag na kayong pumasok dyan sa Bukidnon. Yung Bukidnon kasi sa isda pa kasi yan, durog na yung Bukidnon. So wag na kayong magpapasok dyan sa Bukidnon. Yung mga taga malayo, limbawa Cotabato, dyan lang kayo, wag yung pumasok sa Bukidnon kasi durog na yung Bukidnon. Tsaka marami na yung mga ginagawa sa mga Pinoy, di ba? Marami tayong mga Pinoy na manluloko din, na gumagawa ng mga sign, di ba? So mahirap na. Marami ding natin mga katiis na loko na ganyan. So sa lalo sa pag hindi marunong magbasa ng mga guhit ng mga sign. So sa ating mga katiis ngayon, mayroon lang akong 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pero itong sign na to is ano lang talaga, tatlong symbol lang siya, pero mayroon lang siyang mga ibang papahiwatig sa ating mga dig site, sa ating mga hanahanap natin, di ba? So una ipapakita natin, so ito papakita natin. So sana po mapanood sa lahat ng ating mga katiis para masundan nyo ba. Ito yung naging totoo kasi lahat ng mga katiis kasi natin nalilito talaga sila sa sign. Pag nakahanap sila ng sign, parang sa Bisaya ba, parang naratol sila, nakita na yung sign na ganyan. So kahit saan na sila, kahit nagditik, ito yung pinakaon ng advice ko sa inyo, lalo na sa ating mga katiis dyan, lalo sa mayroon kang gadget. Halimbawa mayroon kang Tesla, ganda kasi yung Tesla na yan, kasi yung Tesla, karamihan sa mayroong mga Tesla, makakuha ka talaga ng mga diamond, precious stones, mga platinum, makukuha mo talaga yan kasi yung Tesla kasi nakasit na yan, lalo na pag original yung hawak mo, hindi siya imitation. So napakaganda talaga. So marami po ating katiis, hindi lang sundalo, hindi lang pulis. So tingnan mo yung sundalo nakakuha dyan sa anong lugar ba yun, Misamis Oriental, di ba? So hindi ko na alam kung sana na ba yun, nag-resign na siguro yun, di ba? So mas maganda talaga yung Tesla. Pero kung mayroon man tao talagang hindi kayang abutin yung price kasi napakamahal, di ba? So pwede naman humid locator, bumili kayo ng humid locator, di naman sa akin. Marami naman dyan na may bilihan yun, di ba? Marami dyan kaya nyong bumili. So iklatisin nyo kung yung gamit ba niya is nakakuha na pa rin. So mas maganda kasi mahirap din gumagawa tayo ng mga gadget tapos kahit tayo hindi nakakuha, di ba? Kahit mga customer wala pang nasasabi na nakakuha talaga, di ba?
So napakahirap pa maniwala kung na-detect ba siya o wala. So, mas maganda yung tunog na mayroong nakakuha talaga. Marami dyan na nagbibinta. So hanapin nyo lang. So ito po i-discuss natin sa ating mga katiis. Ito po yung totoo ng mga sign, di ba? So ipapakita lang natin. Ito po yung sign ng ating katiis na naguguluhan siya. So liwanagin ko sa mga lahat ng mga katiis natin na mayroong mga sign ng ganito. Tandaan nyo tandaan nyo to lagi. Ito po yung totoo talaga hango sa nakasama kong hapon. So tandaan nyo, ito po yung nahati na bato. So halimbawa po mga katiis ay nakahanap kayo ng mga bato na nahati. Halimbawa, mayroong mga tinatawag nating passageway or daan, di ba? Parang madaanan mo sa gitna. So halimbawa mga katiis, walang mga papahiwati, walang mga dot sa gilid or saan. So wala kang nakita. So hinati lang yung bato. O halimbawa lang ito umaabot lang hati niya halimbawa 1 feet lang, 1 feet pababa. So ibig sabihin, halimbawa 1 feet lang yung hati dito, 1 feet lang siyang sukat niya or kalahati ng 1 feet, ibig sabihin malapit-lapit lang yung distance na pupuntahan mo. So ibig sabihin, saan ka ba pupunta? So ang nakagandahan sa mga passageway kasi is dalawa lang yung pupuntahan mo, either sa kabila o dito sa harap. So paano mahanap natin sir yung sinasabi na mga passageway? So sundan mo lang siya kung saan talaga tatama. Halimbawa, pagpunta mo doon may nahanap kang bato. So, ibig sabihin na nakahanap ka ng bato doon, tapos kasing laki lang ng kaldero, kasing laki lang ng bola, kasing laki lang ng bag mo na hawak na malaki, is yun na ang natamaan. Hindi, i-explore mo pa sa unahan. Baka mayroong bato pa, yung tinuturo talaga niyang malaki doon. Ibig sabihin na doon talaga sa unahan. Kasi, imagine mo, ilang years nang nakaraan, di ba? Ilang years na. So mayroon talaga mga tumubo ng mga bato talagang lumalaki. Pero hanapin mo yung malaking bato na tinuturo niya. So mayroon ng maliit na bato na sinasabi nilang maliit tingnan pero sa ilalim na pala sobrang laki. So mayroon din ganun. Kaya i-check mo yung bato kung alin ang natatamaan. So napakaliwanag po yung sinasabi ko. So marami kasing nalilito sa mga ganitong sign kasi. Ito yung napakagandang sign. Dalawang direction lang. So sa pangalawa natin, ito po yung passageway din na mayroong ganito. So mayroon tayong pinapakita ng ganito. Yan. Ating customer yan, di ba? So mayroon siyang ganito. So sa mga ganitong sign, ibig sabihin, one direction lang. One direction lang ang hahanapin mo. So ibig sabihin, kung saan yung nakalagay yung dot, ibig sabihin, doon ka pumunta. Doon mo hahanapin. Pagdating mo doon sa unahan, halimbawa, dito ka sa gitna. Lagyan mo itong kumpas sa gitna. Ibig sabihin, halimbawa, ito yung dito yung kumpas nilagay mo. Ito yung east, di ba? Ito yung east, east, west, north, south. So ibig sabihin papunta daw ka sa south. So pagdating mo sa punta sa south, makatama ka ng batong malaking bato doon o malaking puno. So sa kabilang side, bandang east, doon nakabaon yung deposito. Yun ang ibig sabihin ng ganito sa pagkakaalam po. Iwan ko lang sa iba. Basta, kung ganitong sign na makikita mo, doon ka pumunta kung saan nakaharap yung sign. Pag nakatama ka doon sa malaking bato o malaking puno at huminto ka, sa bandang east daw, sa bandang east dito, doon sa kabilang side, doon ka magkukay. Yun po ang pagkakaalam ko. Iwan ko lang sa iba kasi marami naman tayong decoder din na marunong basa. Pero para sa akin, kasi nakuhanan to ng ganito, so ito po yung sinunod ko. Kasi hindi naman ako magsabi ng ganito kung wala pong nakakuha. So sana po ay napakalinaw. So halimbawa kung malaking iwan ito, so halimbawa sumubra ng 1 feet, 2 feet siya. So ibig sabihin malayuan kunti. Malayuan siya kunti, siguro maabot siya ng mga 100 meters or 50 meters or 30 meters. Basta i-check mo yung direction kung saan ba talaga tatama. Huwag kang hinto kung halimbawa maliit lang ng bato. Punta mo hanggang sa dulo. Itansya mo rin kung anong layo. Siguro maabot ka ng 200 meters. Napakalayo na yon. So hanggang 1 meters lang yung mahanap mo talaga na parang yung bato na yan natamaan siya is matanda na, di ba? Matanda na yung bato. So sa mga ganitong sign din, ito po yung dot. So mayroong customer tayong mayroong ganito. Ganitong sign naman, sa mga ganitong sign, dalawa po yung ibig sabihin nito. Halimbawa makakita ka dito sa mga bato na to, dalawang ibig sabihin nito. Hanapin mo lang yung puno na ganitong sign nakalagay
or distances. Halimbawa, wala ka makita na puno na ganito yung itsura, ganito yung pagkalagay. Halimbawa, 3 dot. So, ibig sabihin, hindi po puno ibig sabihin ito. Ibig sabihin nito, distance. Halimbawa, ilagay mo itong 5 by 5. So, 15 feet. So, punta ka daw ng 15 feet or 30 meters. So, yun po ang ibig sabihin nito. Or, hanapin mo yung bato rin na nagkasunod ng tulad nito. So, yun po ang ibig sabihin nito. Sana po ay malinaw po sa iba. So, sa ganito, so, mayroon din ganitong arrow. So, sa ganitong arrow, ito po yung tamang direksyon. So, ibig sabihin, sundan mo yung direksyon ayon sa nakaturo. Diba? Yan po ang kakaibahan ng arrow nito. So, ibig sabihin, sundan mo yung direksyon papunta kung saan siya nakaturo. So, sa ganitong arrow naman, halimbawa nito, mayroon tayong customer na mayroong ganitong arrow. Ipag-fix natin. Ganyan. So, ibig sabihin nito, under, sa tinuturo niya, kung saan siya nakaturo, doon ka maghukay. So, ibig sabihin, halimbawa nito, nakaturo to sa puno, o nakaturo to sa gitna ng bato, doon ka maghukay sa gitna ng bato, sa ilalim. So, ibig sabihin, yung bato na yun ang palatandaan na doon ka maghukay. So, yan ang ibig sabihin nun. Sa mga ganitong guhit din, so, mayroon ang kung customer na ito, flex lang natin. Dapat ganito kasi, sa mga ganitong sign. Alamin nyo, yung paggagawa ng sign ng mga guhit na ganito. Kasi maraming mga Pinoy na gumagawa ng ganito. So, marami. So, halimbawa, yung pagkaguhit niya is parang letter V. Ibig sabihin, hindi Hapon gumagawa niyan. Kasi yung Hapon, parang U siya. Parang U, hindi yung naka-letter V. Yung ganito. Pakita natin. So, ang guhit kasi ng Hapon, ang paggagawa ng Hapon, naka-U siya. Ganyan, no? Naka-U. Tapos, yung gawa ng Pinoy is parang nakaganyan, no? Ganyan yung pagkahiwa niya, yung pagkagawa niya. So, ganito ang pagkagawa ng Pinoy at ito nga yung pagkagawa ng Hapon. So, maraming kaibahan talaga kasi yung gawa ng Pinoy parang naka-letter V siya, tapos hindi yung maganda yung pagkagawa ng guhit ng ganito. Hindi maganda ang guhit at pagkagawa ng pagkaganito. So, ganito yung pagkagawa niya. Para yung guhit na length niya, yung ganito, yung length niya is parang letter V. So, ibig sabihin, hindi Hapon yung gumagawa niyan. Ibig sabihin gumagawa niyan is Pinoy. So, ang ginawa ng Hapon, ganito siya kaganda. Makinis talaga siya. Nakaliteryo. Kaya hindi magaya talaga ng Pinoy yung ginagawa ng Hapon. Kaya, lagi nating tandaan, pag makakita tayo ng sign, dapat marunong tayong kumilatis naman. Kung hindi lang di tayo marunong kumilatis, dapat mayroon tayong mga kilala na marunong din magbasa ng sign. So, sa mga nitong sign naman, itong araw na to, yan. Itong araw na to, ibig sabihin nito, pumunta ka sa direksyon na doon. Halimbawa, lagyan mo to ng kumpas. Ito yung east, ito yung west, ito yung north, ito yung south, o ito yung north, ito yung south. So, halimbawa, pumunta ka sa west. So, sa pumunta ka sa west, pagdating mo doon sa puno ng kahoy, bandang north side ng kahoy, doon po kayo nagkukay. Napaka-simple lang naman, di ba? So, puntahan mo yung direksyon na tinuturo ng araw. So, ito yung east, ito yung west, ito yung north, ito yung south. So, pumunta ka sa west, sa puno ng kahoy o malaking bato, sa bandang north, doon ka maghukay. So, napakasimple lang naman talaga kung intindihin mo lang yung mga sign na tinuturo. So, sa letter Y naman tayo, di ba? Kung halimbawa, mayroon tayong letter Y na hanap, ibig sabihin kung nakatayo yung letter Y nasa bato, so, ibig sabihin, maghukay ka dyan, distance ka lang ng 1 meter. Sabihin, magsukat ka ng 1 meter mula sa sign na yan. Kung nakaharap ka, mo atras ka konti, forward ka konti, or backward backward ka konti ng 1 meter, doon ka maghukay. So, sa mga ganitong sign naman na pahiga, papuntang east. So, ibig sabihin, punta ka ng east, hanapin mo yon kung anong sign makikita mo doon. Mayroong mga papahiwatig doon, na doon ka maghukay. Doon po yung entrance to tunnel. Kasi mga ganitong sign kasi mga letter Y, mga tunnel to, wala pong sinasabing deposito pa dito. Ibig sabihin, tunnel na kailangan mong hukayin kapag dating mo sa ilalim, mayroon ka makukuha ng mga symbol of sign. So, yan ang papahiwatig niya. So, sa mga ganito rin, tulad ng nauna, ganito po rin yung ibig sabihin niya, papuntang west, hanapin mo yun sa west, malaking puno ng kahoy or
mayroong burol doon, burol, punong kahoy, or busay, or waterfalls na tinuturo niya. Ito mga malayuan to, mga ganito, puntahan mo lang doon, makikita mo talaga ang kakaibahan doon sa tinuturo niya, kasi mayroon talagang tinuturo siya. So ibig sabihin, punta ka doon, doon po yung entrance ng tunnel. So sa mga ganitong sign naman, sa mga ganitong sign, ibig sabihin nito, kung halimbawa ganito mahanap mo, mayroong mga dot, dapat marunong ka ding mag-isip kung mayroon bang sapa sa paligid, kasi karamihan nito sapa kasi ito eh. Ibig sabihin sa gilid ng sapa, ito lagyan mo lang to ng kompas kung saan nakatama yung dot. Halimbawa, ito yung dot, ito yung east, ito yung west, ito yung south, ito yung north. Sa bandang west, hanapin mo lang yung bato o punong kahoy. Mayroon bang puno doon, mayroon bang laking kahoy, doon ka maghukay. So mag-distance ka lang ng 1 meter. So hindi ibig sabihin na sa puno na yan, ka maghukay, mag-distance ka ng 1 meter. So hindi yan giveaways, tulad ng mga giveaways talaga na mayroong mga giveaways na mga sign na talagang ilalim lang sa puno ng kahoy, maabot na lang 4 feet, 3 feet niya mga giveaways. So sa mga ganitong sign din, itong letter K, so marami nagtatanong sa akin sa mga letter K. Pag letter K kasi ibig sabihin stone, malaking bato. Malaking bato. Kung halimbawa sir, walang malaking bato area, hanapin mo yung pinakamalaking puno. So malaking puno ang hahanapin mo. Ibig sabihin sa gilid ng malaking puno na yan, lagyan mo ng kumpas kung ano nakaayon dyan, sa bandang west ba siya or northwest o ganyan, northwest ba siya nakalagay. So ibig sabihin doon ka maghukay. So mayroon ding iba na narinig ko, nakakuha din, ang ginagawa rin nila, halimbawa ganito. So letter Y, so paano nakukuha yung sukat sir sa Y? So kung halimbawa sir, wala tayong makikita ng puno, so halimbawa lang ba, wala tayong puno, walang malaking bato, paano natin mahanap yung dig site? O ganito lang, kuha ka ditong pangsukat, sukatin hanggang dot, kasi hindi sa personal, hindi to malapit, malayuan sila. Halimbawa, umaabot ng 3 inches, 4 inches, mula dito sa Y, mula sa dot, umaabot ng 4 inches, 5 inches, 7 inches, ibig sabihin, 4 inches, 4 feet to 8 meters. So dalawa lang yan. So karamihan sa mga Hapon kasi ginagamit inches at saka yards. So ibig sabihin, pero karamihan sa nahukay namin is yards. Yards talaga ang ginagamit. Ilabi namin 3 yards. So 3 inches yard, 3 yards. So 3 meters higit. Punta doon, sukat ka, doon ka maghukay. So mas maganda talaga kung mayroon kang gamit. Kaya mayroon kang gamit, hindi ka mahirapan. Kasi mayroon kang choice. Mayroon kang choice talaga sa paghanap kung saan ka banda maghukay. So yun po kagandahan ng sign. Sana maintindihan ng iba, kasi naawa kasi sa iba kasi nalilito talaga sila. So napakasimple at napakahusay po talaga yung sinasabi ko sa inyo na pagkakaiba ng sign, di ba? So yun po ang kakaiba ng sign. Sa ganito is dalawang direksyon at saka isang direksyon. So lagyan mo lang kumpas dyan kung saan nakalagay yung dot, ibig sabihin doon na side ka maghukay. So sa mga ganitong sign din, dalawang ibig sabihin nito, mga nakalinyang bato, nakalinya na kahoy, or distances kung walang nakalagay dyan na bato or kahoy. So sa ganito, one direction, andito, under, kung saan ka tatama sa puno ng kahoy na yan o malaking bato, doon ka maghukay. So sa mga ganitong sign, ito po parang passageway din, mga ganito. Pero dapat marunong ka kumilatis nito. Mahirap kumilatis nito, marami nayayari nito. So sa mga ganitong sign din, dapat sundan mo lang kung saan tatama, at sa kabilang side, doon ka maghukay. So sana po ay malinaw sa lahat. So ito yung under, ito direction, kabila, at saka pika side. Ito hindi rin ibig sabihin na magkapareha sila. Mayroon din kaibahan ito. Pwede rin tong sapa kasi mayroon na siyang dot. Pwede rin tong sapa. Kung halimbawa, dating daan, nung tinatawag nila na karaang daan sa Bisaya, pwede rin siya basta mayroong mga dot. So ito, bato or malaking bato o puno. Yun lang mga TS, maraming salamat sa nanood ng ating YouTube channel. Pasensya po talaga na matagal-tagal tayong hindi napaka-upload sa YouTube channel, no? So sobrang busy po natin talaga. So sa ating mga ka-TS dyan na nakasubaybay natin YouTube channel, pwede kayong mag-send. Kaya sabi ko sa inyo, napakaganda talaga yung site na puntahan natin. Huwag na tayo padalos-dalos. Hindi yung sampa na sampa ka, ditik ng ditik. Dapat ina-observe mo yung area kung talagang mayroon bang laman o hindi.
kung legit ba yung sign o hindi. Yan ang pinaka-importante natin, di ba? Napaka-importante talaga sa ating bilang treasure hunter na marunong tayong kumilatis. Hindi yung pasok ka lang, sagad ng detect, hindi mo pa ni-remap yung area. Dapat, ang una mong gawin, huwag ka muna magdala ng gadget. Hanap ka muna ng sign. Kaya sabi ko sa inyo, napakaliwanag naman talaga sinasabi ko sa inyo. Kung gusto mo talagang maka-hits, punta ka ng area, puntahan mo lang, huwag ka magdala ng gadget. Kasi yung gadget kayo, napaka-excited kasi pag mayroon kang gadget, diba? So, huwag ka munang sobrang excited. Puntahan mo lang yung site na yan. Halimbawa, mayroon kang kunti na kaalaman sa mga remap. Tingnan mo lang yung mabuti, aralan mo siya mabuti. So, balikan mo siya. Para yung isip mo, hindi masyadong magulo. Kasi pag magdala tayo ng gadget, napakagulo kasi yung isip natin na i-detect natin agad, sobrang excited, na mayroon kang kasama, parang nalilito ka, gumagana ba ito o hindi. Kasi nalilito ka na, wala ka na sa focus. Nawawala ka na sa focus kasi natatakot ka, baka hindi mag-detect, natatakot ka, baka mamaya magkakamali ka. So, yan mga sabi ko sa inyo, dapat marunong kayong talagang magplano ng maganda sa hukay. So, yung katiis, maraming salamat at God bless po sa Nodang TV channel. So, shout out sa lahat, lalo na sa ating mga customer na nagpa-deliver ng mga Tesla. Yung Tesla po natin, original po yan. So, hindi po yan imitation. So, sa ating mga home locator, so marami po salamat sa ating mga customer na niwala. So, sa hindi ko pa customer, ito yung maging payo ko sa inyo. Hanggang kilatis lang ko sa mga sign nyo. So, sayang, mayroon tayo mga customer. Napaka-legit yung mga sign. Ang kulang nila, wala lang talagang gagabay. Mahirap talaga pag walang gamay, lalo na pag hindi ka marunong mag-sign. So, yun lang mga katiis, maraming salamat at God bless po sa inyo.